Hayan guys, welcome back again sa aking munting channel. This is June Pinas para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Ako po ay humihingi ng inyong suporta. Paki-subscribe naman po ang aking channel, likes and shares. Malaking tulong na po ito para sa aming mga nag-uumpisang content creators. Maraming salamat po. Well, ito po ang ating topic guys, tungkol po dito sa abogado ni Digong Duterte na si Attorney Kaufman. Ano pong mga dahilan kung bakit po ito nawala? Ito po ba'y nag-resign o tinanggal? At komento po ni Ombudsman Boying Remulla, ito daw po ay delaying tactics upang mapatagal po ang kanyang hearing. Well, anyway, ito pong videos na ito ay aking kiniklaim. Disclaimer po. Kiniklaim ko po originally sa 24 oras. Maraming salamat po. Well, panoorin na po natin ito. President, Your Honors, Sa sulat ni Attorney Nicholas Kaufman sa International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 kahapon, formal niyang hiniling ang kanyang pag-withdraw o pagbibitiw bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lilitisin sa kasong Crimes Against Humanity of Murder kaugnay sa madugong war on drugs. Hindi binanggit ni Kaufman ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Base sa opisyal na dokumentong nakapost sa ICC website, March 31, 2026 pa natapos ang opisyal na engagement o kontrata ni Kaufman bilang counsel ng dating Pangulo. May 7, personal na pinuntahan ng defense team si Duterte sa kanyang detention facility para i-document ang pag-release o pagpayag ni Duterte na umalis si Kaufman at ang kagustuhan niyang kunin bilang kapalit ang isa pang abogado na redacted o hindi tinukoy sa pampublikong kopya ng dokumento. Sabi ni Kaufman, veterano na sa ICC ang bagong counsel ni Duterte kaya tiwala siya sa kakayahan nito. Sinabi na raw ni Kaufman sa bagong abogado ang mga pending deadline at siniguro sa kanya ng bagong counsel na dadalo siya sa status conference sa May 27. Sa isang payag, sinabi ni Kaufman na karangalan na naging kinatawan siya ng dating Pangulo. Kapag inaprubahan ng ICC ang kanyang withdrawal, tiwala si Kaufman na nasa mabuting kamay si Duterte na tinawag niyang Tatay Digong. Kailangan pang aprubahan ng ICC Trial Chamber 3 ang request ni Kaufman. Gaya ng pag-aproba nito sa hiling ni Dov Jacobs sa magbitiw bilang Associate Counsel ni Duterte. Sa desisyong inilabas kahapon, sinabi ng Trial Chamber 3 na nagpayag si Duterte na i-reorganize ang kanyang defense team bilang paghahanda sa paglilitis. Nagdesisyon ng Trial Chamber 3 na aprubahan ang pagbibitiw ni Jacobs sa paniniwalang wala itong abalang idudulot para sa mga abogado ng mga pamilya ng biktima ng drug war. Gusto nilang magsimula na sa lalong madaling panahon ang paglilitis kay Duterte. Sana raw masiguro na ang pagbabagong ito ay hindi magdudulot ng delay o pagkaantala ng proseso. Sabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, may karapatan si Duterte na mamili ng kanyang abogado pero dapat daw siguruhin na hindi ito makaaantala sa proseso. Hindi dapat ito makabagal kasi nasa bagong phase ng proceedings ito. Magsisimula pa lang ang trial, may panahon para maghanda. Ang trial naman ay hindi magsisimula kaagad-agad. Sa kanya namang radio program kaninang umaga, tinawag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na delaying tactic ang pagbitiw ni Kaufman. Nais lang anya ng kampo ni Duterte na pahabain ang paglilitis. Hinihingi pa ng GMA News ang panig ng kampo ni Duterte. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Please subscribe, like, and share para ma-notify po kayo sa aking mga susunod na video. Thank you so much po. God bless.